kapatid, Shema, makinig, magnilay at magsalo tayo sa mga salita ng Diyos. Tayong mga Pilipino ay mahilig sa mga artista at sikat na tao. Pag nalaman natin na papunta sa isang lugar ang paborito nating artista, nagpupuntahan din tayo doon para makita siya at ang makipag-selfie sa kanya. At pagkatapos nun, masayang-masaya tayong uuwi at ipagsasabi o ipakikita ang picture sa mga kapamilya, kaibigan at kapitbahay. Ganito din po ba ang ating pakiramdam pag na-experience natin si Lord sa ating buhay? Ngayon po ay ating pakinggan ang banal na ebanghelyo para sa ika-31 linggo sa karaniwang panahon. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Sakeo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at napakayaman. Sinisikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil sa siya'y pandak. Kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Sakeo at sinabi, Sakeo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Sakeo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan na ang sabi, Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Tumayo si Sakeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses. At sinabi sa kanya ni Jesus, Ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Mga kapatid, napakaganda ang kwento ni Sakeo na isang maniningil ng buwis at itinuturing na makasalanan. 3 bagay lamang ang gusto kong pagnilayan natin tungkol sa ebanghelyo ngayong linggo. Una, pag-akyat. Umakyat sa puno si Sakeo sapagkat hindi niya makikita si Jesus dahil siya'y pandak. Naalala ko tuloy ang aking karanasan nung dumating si Pope Francis. Nung malapit na siya sa aming kinatatayuan, nahirapan akong makita siya dahil natakpan siya ng maraming tao na mas matangkad kaysa akin. Hirap ang leg ko sa kauunat para lang makita si Pope Francis. At doon ko naalala si Sakeo. Siguro kung may puno lang noon, umakyat na din ako. Mahirap palang maging mababa. Si Sakeo ba ay mababa dahil sa pisikal na anyo? O baka mababa siya dahil mababa ang tingin sa kanya ng mga tao sapagkat siya isang maniningil ng buwis, isang makasalanan? Di ba ganun din tayo kung minsan? Mababa ang tingin natin sa ating kapwa kung siya ay mahirap, walang pinag-aralan at makasalanan. Pero ganon pa man, humanap ng paraan si Sakeo upang makita at masilayan si Jesus. Nahihirapan talaga si Sakeo umakyat sa puno dahil maiksi ang paa niya. Pero sinikap ni Sakeo makarating sa itaas, makita lang si Jesus. Dito ako umanga kay Sakeo. Pandak man siya sa pisikal, pero gahigante ang laki ng kanyang nais na masilayan ang Panginoon. Sa buhay natin, kaya din ba nating gumawa ng paraan para makita si Jesus? Kaya ba nating pasanin ang lahat ng mga pagsubok sa buhay na may pananalig na hindi tayo pababayaan ng Diyos? Kaya ba nating akyatin ang bundok ng paghihirap
at pasakit na hindi nagagalit at nagtatampo sa Diyos. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang punto ng ating pagninilay. Ang pagbaba ni Zakeo nung tinawag siya ni Jesus. Nung malapit na si Jesus sa puno, alam niyang nasa itaas si Zakeo, kaya tinawag niya ito at pinababa. Hindi niya ito iniwasan. Hindi niya ito ipinagwalang bahala. Pwede namang magpatuloy si Jesus sa lakad at hindi pansinin si Zakeo. Pero huminto si Jesus. Tiningnan si Zakeo. Nagkatinginan muna sila. Nagkangitian. Saka sinabi ni Jesus, "Bumaba ka, Zakeo." Nai-imagine ko ang laki ng gulat ni Zakeo noon. Halos magkandahulog siya sa pagbaba kasi hindi niya akalain na papansinin siya ni Jesus. At ang sabi pa ni Jesus, "Dadaan ako sa bahay mo ngayon." Wow! Hindi lang siya pinababa, sasama pa sa bahay. Ang swerte nga naman ni Zakeo. Sa buhay natin, alam din ng Diyos kung saan tayo naroroon. Alam ng Diyos kung ano ang sitwasyon natin sa buhay. Kung saan man tayo, doon niya tayo pinupuntahan, tinatawag at pinapababa. Mga kapatid, kaya mo rin bang bumaba sa kinalalagyan mo ngayon upang tumugon sa tawag ng Diyos? Pag narinig mo kaya ang tawag ng Diyos sa pagpapari at pagmamadre, kaya mo bang iwan ang iyong mataas na posisyon at kung anong meron ka ngayon upang sundan si Jesus? Kaya mo kayang bumaba mula sa puno ng karangyaan at kasaganaan? Kaya mo kayang talikuran ang iyong buhay ngayon upang tahakin ang landas ng pagbabago? Ngayon ay dadako tayo sa pangatlong punto ng ating pagninilay, ang paglaya ni Zakeo mula sa kasalanan dahil sa pagmamahal at awa ng Diyos. Pagdating sa bahay, nagbulong-bulungan ng mga tao na ang sabi, nakikituloy siya sa isang makasalanan. Wala namang sinabi si Jesus kay Zakeo. Tinitingnan lang niya si Zakeo ng may pagmamahal, awa at habag. At si Zakeo, ramdam niya yun. Kaya mula sa kanyang puso sinabi niya, "Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses." At sinabi naman ni Jesus sa kanya, "Ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw." Kalayaan. Ito ang bunga ng pagsisikap ni Zakeo. Pinili niyang hanapin si Jesus sa kanyang buhay. At nang matagpuan niya ito, nagbalik loob siya kay Jesus sa pamamagitan ng pagsisi sa lahat ng ginawa niyang kamalian laban sa kanyang kapwa. Ibinalik niya kung anong ninakaw niya sa kanila at doon siya lumaya sa pagkaalipin sa kasalanan. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ngayong linggo ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay mapagmahal, mahabagin at maawain. Kahit gaano pa tayo kamakasalanan, kababa o kawalang halaga sa paningin ng tao, ang bawat isa sa atin ay mahalaga para sa Diyos. Huwag nating hayaan na matatalo tayo sa sitwasyon na ating kinalalagyan ngayon at hindi na natin maalala ang Panginoon. Bagkus, kagaya ni Zakeo, gagawa rin tayo ng paraan para makita at matagpuan si Jesus. Kapos man tayo sa buhay, kusang loob nating akyatin ang puno ng paghihirap. At pag natupad na ang pangarap natin sa buhay, huwag tayong malilibang sa mga masasarap na bunga ng puno na ating pinaghirapan. Kundi, tumingin pa rin tayo sa baba at hihintayin ang pagdating ni Jesus. At pag masatapat na natin siya, dapat handa din tayong bumaba sa ating kinaroroonan upang samahan siya sa landas ng pagbabago ng buhay na malaya sa kasalanan.
buhay na malaya sa pagiging makasarili. Isang buhay na malaya na magmahal sa Panginoon at maglingkod sa kapwa. Ngayon po ay samahan ninyo ako sa isang maikling panalangin. O Diyos na mahabagin, tulungan niyo po kaming matagpuan ka namin sa aming buhay. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang sa aming kapwa dahil sa aming pagkamakasarili at kasakiman. Tulungan niyo po kaming magmahal, mag-unawa at magpatawad sa iba upang kami rin po ay maging tulay ng iyong pagmamahal at pagkalinga sa kanila. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Mga kapatid, napagnilayan na po natin ang mga banal na salita ng Diyos. Ako po ay si Sister Sharon Templanza, FMIJ, ang Vocation Directress ng Franciscan Missionary Sisters of the Infant Jesus, na muling nag-aanyaya sa inyo na huwag tayong manatiling nakikinig lamang sa mga salita ng Diyos, bagkus isabuhay natin ito at ibahagi sa ating kapwa. Mga kapatid, Shema. Makinig, magnilay at magsalo tayo sa mga banal na salita ng Diyos.